Hindi kailanman mawawala ang isang alaala na nakatanim na sa puso. Maaari itong manatiling natutulog sa isip, ngunit darating ang sandali para ito'y mamukadkad tulad ng isang bulaklak na hinihintay lamang ang tamang sikat ng araw. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Janelle Padayaw, ang mayakda ng kwentong inyong papakinggan. Sabay niyo kong buksan ang bawat pahina ng kwentong pinamagatang Forget Me Not. Sa isang silid ng mga pintura, naroon ang binatang si Felipe. Nakatitig sa kanyang bagong obra. Isang kay gandang dalaga na hindi niya mapangalanan. Hawak nito ang isang maliit na kulay asul na bulaklak. Hindi niya alam kung paano niya natutunan ang pagpipinta. Hindi niya maalala ang kanyang tunay na pangalan o kung saan siya tunay na nakatira. Ang lahat ay parang malabong ulap na hindi maipinta ng malinaw, maliban sa dalawang bagay. Ang mukha ng babaeng iyon at ang maliit na asul na bulaklak na palagi nitong kasama. Ang kanyang kamay ay gumagalaw, ipinipinta ang isang pamilyar na alaala na tila ang obrang iyon ay nakasanayan ng ipinta ng kamay niya. Isang umaga, habang bitbit ang kanyang kahon ng mga gamit pang pinta, napagpasyahan niyang maglakad palabas ng bayan patungo sa tabing bundok. Hindi niya alam kung bakit siya napadpad roon, ngunit may kakaibang humihila sa kanya papunta sa isang daanan na natatakpan ng mga tuyong dahon at makakapal na halaman. Habang papasok siya sa kagubatan, biglang naramdaman niya ang isang pamilyar na simoy ng hangin, amoy ng lupa, sariwang damo at isang banayad na halimuyak na parang matagal na niyang hinahanap. Doon, sa gitna ng kagubatan, natagpuan niya ang isang maliit na paraiso na tila naghihintay lamang para sa kanya. Isang malawak na lupain na may malabuhangin na daanan, isang batis na kay linaw ng tubig at sa tabi nito ang kulay asul na bulaklak na namumukod tangi sa gitna ng mga berdeng damuhan. Napatingin siya sa bulaklak na iyon. Iyon ay kapareho ng ipinipinta niya. Habang nakatitig siya sa bulaklak, biglang kumirot ang kanyang dibdib. Isang mahinang tinig ang kanyang narinig sa kanyang isipan, parang mula sa malayong nakaraan. Forget Me Not. Yun ang ngalan ng bulaklak na ito. Sabi ng lola ko, ang bulaklak na ito ay simbolo ng pag-ibig na kailanman di nakakalimot. Si Felipe ay mahilig magpinta. Masaya siya kapag hawak niya ang kanyang brush at pintura. Ang paborito ng obra ay walang iba kundi ang kanyang sinisinta, si Celeste. Ang dalagang nagbibigay kulay sa kanyang mundo. Ang munting paraisong ito ay ang kanilang paboritong lugar, kanilang tagpuan na masasabi rin nilang tahanan. Para sa'yo, mahal ko. Bakas sa mga ngiti ng dalaga na labis niyang ikinatuwa ang handog na bulaklak sa kanya ng kanyang sinisinta. Forget Me Not. Yun ang ngalan ng bulaklak na ito. Sabi ng lola ko, ang bulaklak na ito ay simbolo ng pag-ibig na kailan may di nakakalimot. Pag-ibig na di natatapos at patuloy na nabubuhay. Minsan isang gabi, sila'y nakahiga sa damuhan at pinagmamasdan ang tahimik na kalangitan. Ang mga bituin na mukhang magkakasama ay hindi naman talaga magkakalapit. Minsan ay milyong-milya ang layo nila sa isa't isa, pero sa ating paningin, sila'y magkasama. Bahagyang ngumiti si Felipe at ang tanging naging tugon niya ay isang mahigpit na yakap kay Celeste. Kung sakali mang magkalayo tayo at ako'y maging isa sa mga bituin sa kalangitan, huwag mo akong kakalimutan. Sana'y kagaya nila, tayo magkasama at magkalapit pa rin, kahit milyong-milya pa ang pagitan natin. Hindi tayo magkakahiwalay. Mahinahong tugon ni Felipe, sabay hinalika ng noo ni Celeste. Sa sandaling iyon, ipinangako niya sa sarili na hindi niya ito iiwan. Nagagawin niya ang lahat para manatili silang magkasama. Ngunit, ang lahat ay may hangganan. Magkita tayo muli sa linggo. Dating oras at dating lugar, maghihintay ako. Ngumiti at tumango lamang si Celeste, ngunit sa mga mata niya ay makikita ang sakit
at kalungkutan na hindi niya maiparating. Sumapit ang linggo at dumating si Felipe ng maaga. Inayos niya ang kanyang mga pintura. Lalo niyang ipintang muli si Celeste kasama ang kanilang paboritong bulaklak. Dumaan ng 30 minuto, 1 oras, 2, 4 na oras at hanggang sa lumubugang araw, ngunit hindi dumating si Celeste. Araw-araw pumupunta siya sa kanilang tagpuan, nagbabaka sakaling darating ang kanyang kasintahan. Nag-aalala man, natatakot, ngunit hindi siya nawawalan ng pag-asang darating ito. Lumipas ang 1 taon, madalas pa rin siyang magtungo roon. Umaasa na madadatan niya si Celeste kahit parang malabo na itong mangyari. Hawak niya ang asul na bulaklak, nakatingin sa maaliwalas na kapaligiran, nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Tumatawag ang kapatid ni Celeste. Kuya Felipe, wala na po si Ate Celeste. Ang mga sandaling iyon ay nagpatigil ng mundo ni Felipe. Noon pa man ay may malubhan ng karamdaman si Celeste, ngunit hindi niya ito ipinaalam kay Felipe. Sapat na sa kanya ang mga panahong masaya sila at hindi na niya nanaising masaktan ito dahil sa kalagayan niya. Nangako ako na hindi ko sasabihin sa'yo dahil yun ang hiling ng kapatid ko. Ayaw niya masaktan ka sa paglisan niya, pero hindi ko na kayang ilihim pa. Siguro oras na rin para malaman mo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Felipe. Nanghina ang kanyang mga tuhod dahilan para bumagsak siya sa lupa habang ang mga luha ay dumadaloy ng walang pigil. Hindi niya lubos akalain na sa mga panahong masaya silang magkasama ay mayroon na palang iniindang karamdaman ang minamahal niya. Nagmadali siyang tumakbo upang tumungo sa puntod ni Celeste. Hindi niya alintana ang malabong daan dahil natatakpan ng kanyang mga luha. Walang kahit na anong naririnig maliban sa kanyang pagtangis nang biglang isang aksidente ang nangyari sa kanya na nagdulot ng pagkawala ng kanyang alaala. Napaupo si Felipe sa damuhan. Ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata habang bumabalik ang lahat ng kanyang alaala. Alam na niya kung sino siya. Alam na niya kung sino ang babae sa kanyang mga pintura. Natigilan siya nang mapukaw ng isang paru-paro ang kanyang atensyon. Dumapo ito sa isang asul na bulaklak sa gilid niya. Sa paanan ng bulaklak ay tila may nakabaon. Agad niya itong hinukay at tumambad sa kanya ang isang kahon. Forget me not. Yun ang nakaukit sa kahon. Binuksan niya ito. Sa loob nun ay ang asul na bulaklak na ibinigay niya noon kay Celeste. Nakadikit ito sa isang papel na liham. Tuyo at lantana ang bulaklak ngunit bakas pa rin ang kagandahang taglay nito. Agad niyang kinuha ang liham upang basahin. Mahal kong Felipe, kung nababasa mo na ito, batid kong alam mo na ang totoo. Paumanhin kung hindi na ako nakabalik pa sa ating tagpuan. Nais kong malaman mo na ang makilala ka ay ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Sa simula pa lang ay alam ko nang may hangganan ng lahat ng ito, ngunit salamat dahil sa maikling panahon na nabubuhay ako. Pinaramdam mo sa akin ang pagmamahal na wagas at totoo. Itago mo ang bulaklak na ito bilang alaala ko. Sa tuwing makikita mo sila, isipin mo lamang na narito ako. Kagaya ng mga bituin sa langit, narito lamang ako, malayo kang pinagmamasdan. Paumanihin kong napaaga ang aking paglisan. Ngunit, umaasa ako na darating ang araw, muling maisusulat ang ating kwento kung saan hindi nabuhay at kamatayan ang kalaban nito. Lo siento te amo, Felipe ko. Nagmamahal, Celeste. Dahan-dahan niyang kinuha ang bulaklak. Hinawakan ito tulad ng paghawak niya noon sa kamay ni Celeste. Nakalimot man ang isip ko, ang puso ko ay hindi kailanman makakalimot sa'yo. Kahit pabatid kong hindi ka nababalik pa. Ang pagkawala ng kanyang alaala ay paraan ng mundo upang makalimot siya sa sakit na dulot nito. Ngunit sadya nga namang mahiwaga ang pag-ibig. Ang bulaklak na tinatawag na forget-me-not ay hindi lamang simbolo, kundi isang pangako ng pag-ibig na patuloy na nabubuhay. Kahit na magkalayuman sila, naroon pa rin si Celeste sa kanyang puso at sa bawat kulay na kanyang ipinipinta.